Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Delikado ka dyan, Marcos. Okay, hindi tayo nagbibigay, baka sabihin, inciting to sedition. We are just talking about facts. You have a problem and the Philippines have a problem. The Filipino people is crying out. Diba? So, ano yan? Dapat sagipin na yan. VP Sara, pero tingin ng political analyst na si Professor Froilan Calilong nag-backfire sa Administrasyong Marcos ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Nakadagdag pa ang Senate hearing na pinangunahan mismo ng kanyang kapatid na si Senadora Amy. You see here a house fragmented. Practically, it's the Marcos family going up against each other. And ito, may malaking epekto to doon sa perception ng mga taong bayan, particularly doon sa solidarity. Pinapakita rin daw sa survey na malayo ang mga sinasabi ng Malacanang sa nararamdaman ng publiko, partikular sa usapin ng inflation at trabaho. Pagdating kay VP Sara, bakit naman kaya tumaas ang numero niya kahit halos isang buwan siyang nasa The Hague, Netherlands? Tingin ni Calilong, posibleng nanaig sa mga Pinoy ang ipinakitang atensyon ni VP Sara sa kanyang ama. So, syempre family-oriented pa rin tayo, and naipakita nga dito ni VP Sara Duterte that she was and she as the daughter will have to be at the side of her father. Sa pareho ring survey, nabawasan ng 8 puntos ang Lahat bagsak. Marcos bagsak, Chis Escudero bagsak, Martin Romualdez bagsak, si VP Sara taas. Pag hindi pa naman kayo nakinig dyan, kabobo na ng political strategist ninyo. Kabobo ng political advisor ninyo. Huwag kayong alam mo, Marcos, huwag ka maniniwala dyan. Baka mamaya, niloloko ka ng mga tao sa paligid nila. Ikaw, nakikinig ka ng nakikinig sa kanila habang yung mga tao sa paligid mo nangungurakot. Hindi po tayo nagbibintang but that is a possibility. Kasi lahat ng diskarte mo, Marcos, mali eh. And if you will look at it, sabla yung mga nagpapayo sa'yo. And possibly, because of that, namamayagpag yung mga nakapaligid sa'yo, tuloy-tuloy nagtatrabaho sa kurakot. Again, hindi tayo nagbibintang. But that happened before. Sa isang politiko, sa isang presidente na inutil yung presidente at ang nagpapatakbo yung nasa kapaligid. Mag-iingat ka, Marcos, because what you are doing is a dead end. Is a political suicide. Kaya nga kung ako anak mo, ako si Sandro, sisisantihin ko yung mga nakapaligid sa'yo ng mga political advisor. Mali yan binibigay sa yung payo. Tanong kung ako anak mo, kung ako si Sandro, pag sisigawan ko yung mga tao sa paligid mo, pagbababatukan ko yan. Mali yung binibitawan nilang diskarte para sa'yo. At sinong bumabagsak? Ikaw. Sino ang nangkikinabang? Possibly, sinong nakikinabang sa pera? Possibly, sinong nakakakurakot? Diba? Kaya nga, Marcos, magising ka na. Baka mamaya, all you know, tandaan mo to kasi may mga nagsasabi po, may mga natatanggap ako mensahe. Lahat ng pagtatanggol sa'yo ni Claire, nagbabackfire. Nung una, sa totoo lang naiinis ako kay Claire, but I think she was effective before. Okay? Sa parte nyo sa parte ng mga BBM, mga Marcos, I think she was effective before. But now, nagiging inefficient na si Claire. Bakit? Wala na siyang ibang rason at the same time, wala naman siyang pinapakitang programa ng gobyerno. Tapos, yung mga komentaryo niya ngayon is all about Duterte na sablay na. Noong una, nakakainis for us dahil alam natin hindi totoo. But now, parang nakakatawa na lang. Yung napaka-OA, ang corny na. Di ba? Sablay si Claire. Tingnan mo, kinuha mo si Claire. After mong kinuha si Claire, dumadaus-dos ang iyong rating. In short, she is ineffective. Si Torre, pre-nomote mo dahil di umano sa trabahong ginawa niya kay Pastor Kibuloy at kinidnap niya si Tatay Digong. Anong nangyari sa iyo? Dumadaus-dos ka. These people nakikinabang. Si Claire nakakapag-vlog, nakikilala. Si Torre na po promote, hindi natin alam kung may financial assistance pa. Tapos yung rating mo bumabagsak.
Ito ang nakakagulat na balita na dapat malaman ng taong bayan na trending ngayon sa mundo ng social media at pilit ayaw ipalabas ng mga bias media sa publiko. Mukhang ang katotohanan na talaga ang siyang puputol sa mga kasinungalingan. Anong klaseng politiko ang nagpapalaya sa mga sinungaling na tao? Tila tinawag na walang kwentang politiko at binatikos at halos di pinalagpas ng taong bayan ang kasalukuyang Senate President ng Senado matapos hindi pirmahan ang contempt order ni Senator Bato de la Rosa at Senator Amy Marcos sa ikinasang pagdinig kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte at tila walang pagdadalawang isip na tuluyang makalaya ang umano'y nagsisinungaling na Special Envoy on Transnational Crime Ambassador na si Marcos Lacanilao, kung saan kamakailan lamang sa isinagawang pagdinig ay tila nabuking ang kasinungalingan matapos magkabuhol-buhol ang script nito at nagawa pang magkunwari di umano na wala raw siyang alam na hindi dinala sa competent judicial court ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Di umano'y usap-usapang kudita sa Senado, umaalingasaw na sa publiko. Kaya taong bayan tila nanawagan na hindi mapigilang magbigay ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media na sanay kung hindi para raw sa bayan ang paglilingkod ng Senate President na si Chis Escudero ay dapat umanong bumaba o mag-resign na lang raw ito sa kanyang pwesto dahil klaro pa sa sikat ng araw ang di umano'y pagsisinungaling kaya pinatawa ng contempt order ang nasabing ambasador. Gaano kaya katotoo ang balitang ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago natin tapusin ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload sa channel na ito. Mukhang ang katotohanan na talaga ang siyang puputol sa mga kasinungalingan. Booking kayo ngayon, kaya pala pinalaya matapos ang pagsisinungaling Special Envoy on Transnational Crime Ambassador na si Marcos Lacanilao. Posible di umanong kumanta kung hindi hinarang ng Senate President na si Chis Escudero ang pagkakakontempt nito sa Senado. Tila nga may panibagong magandang balita na usap-usapan ngayon sa mundo ng social media na tila mukhang unti-unti na nga raw bang mabubuking kung sino ang mastermind sa likod ng mga di umano'y illegal raw na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte kung hindi pinigil ng Senate President na makulong sa mataas na kapulungan o Senado ang di umano'y sinungaling na ambasador na si Marcos Lacanilao. Kaya naman umani ng samut-saring komento sa mundo ng social media ang naging reaksyon ng Senate President na si Chis Escudero na hindi pirmahan ang contempt order na inihain ni Senator Bato de la Rosa at ng presidential sister na si Senator Amy Marcos patungkol sa tila nag-uutos na ikulong ang nasabing ambasador na si Lacanilao nang hindi raw ito magsabi ng buong katotohanan sa naging ikinasang pagdinig ng Senado. Tila tinatanong kasi ng presidential sister na si Senator Amy Marcos at Senator Bato de la Rosa kung bakit pinirmahan ni Lacanilao ang lahat ng mga papeles patungkol sa ICC. Gayong ito ang oversee ng di umano'y pag-aresto sa dating Pangulo at alam raw niya sa kanyang sarili na hindi dinala sa competent judicial court ang dating Pangulong Duterte para doon unang hinarap bago dalhin sa The Hague, Netherlands. Ikinadismaya ng senadora na si Senator Amy Marcos ang di umano'y hindi makatarungang naging desisyon ng Senate President na si Chis Escudero matapos hindi nito pinirmahan ang nasabing contempt order ng Senado sa isinagawang pagdinig ng Committee on Foreign Relations ni Senator Bato de la Rosa at presidential sister na si Senator Amy Marcos na siyang tumatayong committee chairman sa nasabing pagdinig. Ang mas nakakagigil pangaraw dito, bakit sa kabila ng pagkakakontempt ni Ambassador Lacanilao ay agad itong pinalaya ni Senate President Chis Escudero
sa hindi raw malamang dahilan. Kaya naman hindi mapigilan ng taong bayan na tila manawagan na sa Senado na kung hindi para sa taong bayan ang paglilingkod ni Senate President na si Chis Escudero at kung nakatuon lamang ito sa isang tao sa palasyo ay mas mabuting bumaba na lamang raw ito sa kanyang pwesto. Sayang ang binabayad ng taong bayan sa mga senador. Dapat buwagin na ang Senado. Chis, resign. Sayang lang ang tax ng bayan sa'yo, Chis. Kung hindi mo kayang panindigan ng taong bayan dahil sunod-sunuran ka lang sa palasyo, ay mas mabuting bumaba ka na lang sa pwesto. Laro pa sa sikat ng araw ang pagsisinungaling ng ambasador. Hindi mo man lang mapirmahan ng contempt order. Napakawalang kwenta mong Senate President. Kaya panawagan namin, resign now na, unquote. Matapos ang balitang ito ay umaalingasaw na sa mundo ng social media at mga sources nito ang plano di umanong ikinakasang kudita raw sa Senado matapos mabulabog sa publiko ang dalawa ng Senate President na si Chis Escudero. At ayon pa sa nasabing balita ay sana'y ipalit na lamang raw di umano si Senator Cynthia Villar sa kanyang pwesto bilang bagong Senate President ng mataas na kapulungan. Ayon pa sa post online, mukhang may mangyayari na namang kudita sa Senado. Patatalsikin daw si SP Chis Escudero at papalitan daw ito ni Senator Cynthia Villar. Abangan ang susunod na kabanata. Kailan mangyayari ang kudita sa Senado? Villar in, Quezon out, co-op sa Senado. #Frontline Philippines. May umuugong muling kudita sa Senado. Patatalsikin umano si Senate President #Chis Escudero at ipapalit si Senator Cynthia Villar. Unquote. Ito po, pag-usapan natin yung bagong laglagan na di umano maraming nagme-mensahe sa akin na si Amy, si Torre at si Claire ay nakahanda ng ilaglag, ibagsak ang trono. Ay, wag ganun. May masasali ka kay Rocket tsaka kay Marilyn sa inciting to sedition. Hindi po. Nako. Mamaya din pag-uusapan natin yung mga vloggers na yan. No? But anyway, ito po ang gumakalat na balita ngayon sa social media. Siguro sa dahil may maraming nagme-mensahe. Handa ng iwan si Bongbong Marcos. Ayun, tingnan natin. Lumagapak ang approval at trust ratings si Pangulong Bongbong Marcos itong Marso. Pero ang numero ni Vice President Sara Duterte tumaas. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa ulat ng Bayan Survey na isinagawa ng Tindi, no? February, 42%. March, 25% na lang ang approve kay Marcos. Yan. Ayaw nyo sa itim, paputi na ng paputi. Kita nyo, baka mamaya mag-i-speech ka, may puti sa ilong. Bumabagsak na, okay, nagsasalita na. Asia mula March 23 hanggang 29, bumaba ng 17 puntos ang approval rating ni Malaki yan, 17 points. I mean, ano yan? 30+% ang ibinaba. Di ba? Malaki yan. Kasi 42% bumaba ng 25. So, almost, kalahati. Halos ang ibinaba. Ganyan po katindi. Unang Bongbong Marcos sa 25% mula sa 42% noong Pebrero. Tumaas sa 53% ang disapproval o yung hindi masaya sa performance niya. Tumaas pa ang disapproval. Balikan natin. From 32% naging 53%. So again, ilang percentage? Alam mo, matindi yan, Matindi po ito. Kung si Marcos nakikinig sa sitwasyon, siya ay hindi bangag, siya ay nakikinig sa agos, yang pagbagsak, yung disapproval rating tsaka yung kanyang approval rating, yung trust rating niya, bagsak talaga. Matindi po yan. No? Dapat aware na dyan si Marcos na it's about time makinig siya sa sigaw ng taong bayan. Kaya sa performance niya, sumadsad din sa 25% mula 42% ang trust rating o yung mga nagtiwala sa Pangulo. Tumaas din sa 54% ang distrust o nawala ng tiwala sa kanya. Matitindi nyo yung approval, disapproval, trust and distrust rating. Kahit saan tingnan mong anggulo, bagsak si Marcos. Walang tiwala ang taong bayan sa kanya, ayaw na ng approve. Ngayon, ito po titingnan natin. Pag ang presidente po ganyan ang lagay, baka magkaroon po tayo ng leadership vacuum. Kasi yung kanyang mandato ay nawawalan na ng tiwala ang taong bayan. Na kung saan saka siya nakakuha ng mandato. And we all know, yung mandato niya ay galing kay BP Sara. Alam naman natin ba ito nanalo It's because of BP Sara. Diba?
kung hindi naman siya sinuportahan ni VP Sara, hindi ito mananalo, hindi ito makakabalik. Ngayon, bagsak pa ang rating, bagsak pa ang approval, bagsak ang trust rating. Anong mangyayari dyan? Yung mandato niya bawas na bawas na. Legally, yes, he is the president. But of course, power comes from the people. Tatandaan natin, lahat ng kapangyarihan ng leader, pag wala ang suporta, there is a possibility magkakaroon tayo ng parang vacuum of leadership. Yung nandoon na leader is just a title. Pero walang backup ng tao, walang suporta ng taong bayan, and that is very dangerous for President Marcos, and that is very dangerous also for the Filipino people. Kaya napaka-importante nito, Marcos, na ibalik mo ang tiwala ng taong bayan. Kasi delikado nga para sa'yo, delikado pa rin sa buong Pilipinas. Hindi po pwedeng magbibingi-bingihan ka and palalagpasin mo tong sitwasyon na ito. Kasi may mga bagay-bagay na hindi mo pwedeng dadaanin lang kay Claire. May mga bagay-bagay na hindi po pwedeng dadaanin mo lang kay Torre. May mga bagay na dapat talaga nakikinig ka. Katulad na lang nung pagpapadrag test. Marcos, that is a very big thing. Kahit anong sabihin ng mga kakampi mo, kahit anong paliwanag na gawin ni Claire Castro, kahit anong paninira na gawin ni Claire Castro kay Duterte, the fact remains that people think that you are an addict. Totoo or hindi, that is not the issue. The issue here is the trust. You cannot bring back that trust na meron ka na ibinigay sa'yo ng taong bayan unless you take the drug test. Hindi ka masasalba ni Torre, hindi ka masasalba ni Claire, hindi ka masasalba ni Boying. Huwag ka magtago sa pantalon ng kung sino man, huwag ka magtago sa saya ng kung sino man. Harapin mo so that you can solve the problem. The more kang tumakbo, yung distrust rating na yan, babagsak pa yan. Takbuhan mo ng takbuhan ng problema, babagsak at babagsak yan. And all you have is the title and of course yung makinarya, yung pera ng taong bayan. Pag naubos yung pera ng taong bayan, how can your title hold on? That will be the problem. Next thing you know, baka mamaya the military, maybe the politicians, bibitaw na rin sa'yo. Diba? So, makinig ka sa taong bayan. Yan ay maliwanag na sigaw ng taong bayan. Yan po ang iniiyak ng taong bayan. Yang distrust rating, yang distrust nila sa'yo, yan ay sigaw ng bawat Pilipino, iyak ng bawat Pilipinong nagugutom. The least thing you could do is to cover up that with Boying Rimulya, John Vic Rimulya, Abalos. Walang mangyayari dyan. Maniwala ka, BBM. With all the support, with all the pagtatanggol ni Claire sa'yo, you're still going down. Bakit duwag ka eh? Tumatakbo ka sa katotohanan. Being a leader should face the problem. The more kang tumakbo, the more nakikitaan ng taong bayan that you are weak. Kung bumaba ang ratings ng Pangulo, tumaas naman si Vice President Sara Duterte. Umakyat sa 59% ang approval rating ng PCC. Tingnan mo tumaas ng 59%, tumaas si Bibi. Noong Marso, mula sa 52% noong Pebrero. Ang kanyang trust rating, tumaas sa 61% mula 53%. Wala pang komento rito sina Pangulong Marcos. Wala talaga siya makukomentaryo dyan. Alam mo yan, ha? Big turnaround yan. Bakit? Kumbagat sa basketball, na-shoot mo na dapat yung bola, kaya lang nag-traveling ka. At because of your traveling, nakashoot yung kalaban, naka 3 points pa. So that is not just 3 points ang nawala sa'yo or 2 points ang nawala sa'yo. That is a 5-point swing. Kung titingnan natin sa basketball, why? Because you lost 2 points at yung dahil doon naka 3 points yung kalaban. So that is a 5-point swing. Same thing here. Bumagsak ka tapos tumaas si VP Sara, malaki po yun. Now, BBM, you have a problem. If you will really analyze this, yung mandato mo galing sa taong bayan, wala na. Or bumababa na. Kumbagat sa isang sakit, you are in an emergency case. Hindi pwedeng pupunta ka kay Claire at gagamutin ka. Hindi pwedeng pupunta ka kay Torre at may pahuhuli ka. Pumunta ka na sa emergency section para magamot yung sakit mo. Ganyan yan, nasa emergency section ka na. Delikado ka dyan, Marcos. Okay, hindi tayo nagbibigay, baka sabihin, inciting to sedition. We are just talking about facts. You have a problem and the Philippines have a problem.
The Filipino people is crying out. Diba? So, ano yan? Dapat sagipin na yan. VP Sara. Pero tingin ng political analyst na si Professor Froilan Calilong, nag-backfire sa Administrasyong Marcos ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Nakadagdag pa ang Senate hearing na pinangunahan mismo ng kanyang kapatid na si Senadora Amy. You see here, a house fragmented. Practically, it's the Marcos family going up against each other. And ito, may malaking epekto to, no? doon sa perception ng mga taong bayan, particularly doon sa solidarity. Pinapakita rin daw sa survey na malayo ang mga sinasabi ng Malacanang sa nararamdaman ng publiko, partikular sa usapin ng inflation at trabaho. Pagdating kay VP Sara, bakit naman kaya tumaas ang numero niya kahit halos isang buwan siyang nasa The Hague, Netherlands? Tingin ni Calilong, posibleng nanaig sa mga Pinoy ang ipinakitang atensyon ni VP Sara sa kanyang ama. So, syempre, family-oriented pa rin tayo. And naipakita nga dito ni VP Sara Duterte that she was and she, as a daughter, will have to be at the side of her father. Sa pareho ring survey, nabawasan ng 8 puntos ang Lahat lahat bagsak. Marcos bagsak, Chis Escudero bagsak, Martin Romualdez bagsak, si VP Sara taas. Pag hindi pa naman kayo nakinig dyan, kabobo na ng political strategist ninyo. Kabobo ng political advisor ninyo. Huwag kayong alam mo, Marcos, huwag kang maniniwala dyan. Baka mamaya, niloloko ka ng mga tao sa paligid nila. Ikaw, nakikinig ka ng nakikinig sa kanila habang yung mga tao sa paligid mo nangungurakot. Hindi po tayo nagbibintang ha, but that is a possibility. Kasi lahat ng diskarte mo, Marcos, mali eh. And if you will look at it, sabla yung mga nagpapayo sa'yo. And possibly, because of that, namamayagpag yung mga nakapaligid sa'yo, tuloy-tuloy nagtatrabaho sa kurakot. Again, hindi tayo nagbibintang. But that happened before. Sa isang politiko, sa isang presidente na inutil yung presidente at ang nagpapatakbo yung nasa kapaligid. Mag-iingat ka, Marcos. Because what you are doing is a dead end. Is a political suicide. Kaya nga kung ako anak mo, ako si Sandro, sisisantihin ko yung mga nakapaligid sa'yo ng mga political advisor. Mali yan binibigay sa yung payo. Tanong kung ako anak mo, kung ako si Sandro, pag sisigawan ko yung mga tao sa paligid mo, pagbababatukan ko yan. Mali yung binibitawan nilang diskarte para sa'yo. At sinong bumabagsak? Ikaw. Sino ang nangkikinabang? Possibly, sinong nakikinabang sa pera? Possibly, sinong nakakakurakot? Diba? Kaya nga, Marcos, magising ka na. Baka mamaya, all you know, tandaan mo to ha, kasi may mga nagsasabi po, may mga natatanggap ako mensahe. Lahat ng pagtatanggol sa'yo ni Claire, nagbabackfire. Nung una, sa totoo lang ha, naiinis ako kay Claire, but I think she was effective before. Okay? Sa party nyo ha, sa party ng mga BBM, mga Marcos, I think she was effective before. But now, nagiging inefficient na si Claire. Bakit? Wala na siyang ibang rason at the same time, wala naman siyang pinapakitang programa ng gobyerno. Tapos, yung mga komentaryo niya ngayon is all about Duterte na sablay na. Noong una, nakakainis for us dahil alam natin hindi totoo. But now, parang nakakatawa na lang. Yung napaka-OA, ang corny na. Di ba? Sablay si Claire. Tingnan mo, kinuha mo si Claire. After mo kinuha si Claire, dumadaus-dos ang iyong rating. In short, she is ineffective. Si Torre, pre-nomote mo dahil di umano sa trabahong ginawa niya kay Pastor Kibuloy and kinidnap niya si Tatay Digong. Anong nangyari sa iyo? Dumadaus-dos ka. These people nakikinabang. Si Claire nakakapag-vlog, nakikilala. Si Torre na po promote, hindi natin alam kung may financial assistance pa. Tapos yung rating mo bumabagsak. Yung mga tao sa paligid mo, I think they are using you. In my opinion, they are using you dahil may pakinabang sila, then ikaw bumabagsak. Tingnan mo itong mabuti. Tingnan mo kung totoo. Okay, I'm not saying totoo to. I'm not saying na hindi ito totoo. Pero marami tayong nakukuhang mensahe na ito sila Torre, sila
Claire, ready ka nang ilaglag. The fact is, parang nilalaglag ka na nga. Dahil yung mga ginagawa nila, ikinababagsak mo, Marcos. Mag-iingat ka. Baka Trojan horse yung mga yan. Ngayon, right now, as I speak, meron din kaming nararamdamang Trojan horse na pumapasok sa gitna ng PDP senators. Alam namin, kampi sa kabila, pero pinapasok kami. Baka mamaya, yung mga kakampi mo, Trojan horse din yan. Sa tingin mo, akala mo, kakampi mo, pero nilalaglag ka. It's happening in both camps, I think. Again, even sa kampo ng Duterte, pinapasok ngayon ng PDP, ng traidor, ng manggagamit. Be very, very careful, Marcos, ha? Mag-iingat ka dyan. Ganyan ang labanan ngayon. Oh, baka mamaya. Anyway, kayo humusga. Ha? Anong sa tingin ninyo, yung mga natatanggap natin, totoo ba ito? But the fact remains, totoo or hindi, the numbers will not lie. You are going down, Marcos. Tingnan mo ang ratings. Di ba? Tatandaan mo si Claire. Nilalaglag ka niyan dati, nagkaposisyon lang. Kaya todo tanggol sa'yo. Si Torre, akala mo ba nasa iyo loyalty niyan? Di ba? Pag nakaupo si BP Sara, babaligtad yan. Why? Hahabulin siya ng batas. And he knows that he is not stupid, I think. He is not that stupid, maybe a little. Pero, hahabulin ng batas yan. Ilalaglag ka rin yan. Hindi natin alam kung meron na rin niyang kuntsabahan sa loob. Maybe you know it. Hindi mo alam. Mamaya, magkakakampi na yan. Si Amy, si Torre, at saka si Claire. Mag-iingat ka lang. Okay, I'm not saying na totoo yan. Okay? What I'm saying, makinig ka sa taong bayan. May problema tayo. Approval rating ni Senate President Cheese Escudero habang 3 puntos ang nabawas kay House Speaker Martin Romualdez. Wala pa silang komento rito. Nagbabalita mo. At yun na nga mga kapolitika, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Please paki-comment naman sa ibaba at yan ay babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa mga nangyayari sa mundo ng politika dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya. Biyaya nga mag-ahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Minamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti
sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oika. Ang bulong ay kumalat na. Isa ang nais nila. Isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.